Sa ating mga balitang pambansa, nanghihingi po raw ng sapat na panahon ang ilang mambabatas para pag-isipan daw ang pag-endorso nila sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, may mga mambabatas daw pong pinag-iisipan pa rin kung susuportahan nila ang isa sa tatlong nakahain ng reklamo laban kay VP Sara o kung maghahain din sila ng ika-4 na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Tingin ni Velasco, tinitimbang pa ng ating mga kagalang-galang na mga congressman kung may epekto ba sa 2025 midterm elections ang magiging posisyon nila sa issue. Kaya natatagalan daw magdesisyon ang mga mambabatas. Sa ngayon, 3 na ang nakabimbing impeachment case laban kay VP Sara. Nakatanggap naman ng mahigit 35 billion pesos ang Department of Health o DOH para ayusin ang ilang pagamutan sa mga liblib na rehiyon sa bansa. Sa ilalim po ng Health Facilities Enhancement Program o HFEB, popondohan ng DOH ang repair, upgrade at expansion ng ilang government health facilities. Mas malaki ng higit 6 na bilyong piso ang alokasyon ng HFEB ngayong taon kumpara noong taong 2024. Matatanda ang sinita ng Commission on Audit o COA ang ilang atrasadong proyekto sa ilalim ng nasabing programa noong taong 2023. Pero nangako naman ng DOH na mas mahigpit nilang imomonitor ang mga itatayong proyekto para maiwasan na ang anumang delay. And speaking of DOH po, mamaya din po amin pong ipapaliwanag, pahapyaw po yung laman ng column ngayon ni Jarius Bondoc sa The Philippine Star. Basahin po ninyo ha, para mas maintindihan po ninyo ito pong kasong kinakaharap ng ilang pong opisyal ng DOH na nakaupo dyan sa PhilHealth Board. Tungkol po dito po sa sinasabi nga nangyaring hacking sa sistema po ng PhilHealth. Napaka-importante itong isyong ito para ho nyo maintindihan. Today, ang title po ng column ni Jarius ay Although victimized in PhilHealth hacking, members will pay penalty. Ayan mga kapatid, basahin niyo po today sa Philippine Star, column po ni Jarius Bondoc at mamaya din po ang ating pong pagtunghay sa ilang bahagi po ng kanyang isinulat this morning. Sa ilang pang balita, kinipirmaho naman ng DICT ang pag-atake ng ilang Chinese hackers sa mga government agencies. Pati ho dito yung pong nasa ilalim po ng ating executive o ehekutibo. At ayon nga sa DICT, kabilang sa madalas pong targeting ng cyber attacks ang Philippine Coast Guard, DENR, Agriculture Department at maging ang mismong opisina ni Pangulong Marcos Jr. Pag-amin po ng DICT, nagsimula itong mga pag-ataking ito ng mga hackers noong pang 2023 at hindi nila agad ito isinasa publiko habang ginagawa pa ang investigasyon. Hindi po naman direktang pinangalanan po ng pamahalaan na ang China ang siyang may pakana sa hacking. Pero sopistikado daw po ang ginagawang cyber attacks, kaya naniniwala po ang gobyerno na organisadong grupo galing China ang nasa likod nito. Nababahala na rin ang palasyo sa umaaligid na monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, gusto lang manindak ng China. Kaya ipinadala nila ang dambuhalang Chinese Coast Guard Vessel 5901. Una po yung pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong Sabado at naglayag naman malapit sa Zambales. Mula noon, binuntutan na ito ng barko at air assets ng Coast Guard. Ayon naman po sa Philippine Navy, nababahala rin sila sa pagpostura ng monster ship ng China. Hindi raw papatulan ng militar ang pambubuyo ng Beijing at titiyaking nakaayon pa rin sa international law ang anumang magiging hakbang ng ating bansa. Nakiusap po naman ang Malacanang na wag daw po sanang personalin ang desisyon ni Pangulong Jr. na alisin si VP Sara sa National Security Council o NSC. Giit po ng Executive Secretary Lucas Bersamin, may karapatan daw at responsibilidad ang Pangulo na siguruhing pinagkakatiwalaan niya ang mga opisyal na magpapayo sa kanya. Para mo na sinabing, hindi naman daw niya sinasabing hindi dapat pagkatiwalaan ang Vice Presidente. Pero dahil nga daw po sa mga nangyayari, mas mainam daw para sa Pangulo na tanggalin si VP Sara sa NSC. Buwelta po naman ni Bersamin sa naging pahayag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dirty politics ang pagtanggal kay VP Sara at sa kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa NSC. Ito ang sabi ng Executive Secretary. Panelo, during his time as presidential advisor,
was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the President. Yan po ang tinig ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Bagaman sa isang pahayag, ito po ay tinatanggi mismo ni Attorney Salvador Panelo.